So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application. Meron akong i-share sa inyo na conversation namin ng isang biktima ng online lending application sa Messenger. And then, pero hindi yun pinaka-point ng content natin ngayong araw mga ka-lifestyle. No? Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, bago natin simulan yung i-share ko sa inyo, yung mga nagpapadaan lang dyan, bago pa lang sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sige na-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na ina-upload po natin, especially about online lending application. So lilinawin ko lang mga ka-lifestyle, no? This video is not sponsored by any online lending application platform, and then hindi rin ako abogado, wala akong katayuan sa gobyerno. So, lahat ng mga opinion ko based on my research lang po talaga, no? And then based on my experience. So, alam ko karamihan sa atin mga ka-lifestyle is hindi familiar sa small claims, no? Hindi alam kung ano talaga yung nilalaman ng small claims, kung paano tumatakbo to. And then ako personally, hindi ko rin alam yan, ano? Medyo konti lang. Pero mga ka-lifestyle, as far as I know, wala pa namang mga online lending borrowers yung nagkakaso talaga, so based on my research, ano, kahit kayo magtanong-tanong kayo kahit saan, ano, kasi in the end mga ka-lifestyle, that's why hindi sila nagko-complain yung mga online lending application, kasi sila talaga yung mga may paglabag na ginagawa, no? So kahit saan kayo maghalungkat, wala pa talagang nakulong sa utang, especially pag sa nagkautang sa online lending application. So wala pa talaga, no? So ganun pa man mga ka-lifestyle, hindi ito yung dahilan, hindi sana ito yung maging dahilan bakit abusuhin natin yung pangungutang kaliwat kanan sa mga online lending application. Kahit pa paano itong mga OLA is malaki talaga yung naitutulong, especially dun sa mga badly needed na talaga, no? So quick lang talaga, maasahan talaga kahit paano itong online lending application. Yun nga lang, merong mga ibang mga online lending application na balasubas. Halimbawa yung Yopeso. Ito talaga yung pinakainisan ko sa lahat ng mga online lending application, no? Ito talaga kasi nahalata mo yung mga agent dito gustong kumota. That's why ganun na lang haras, ganun na lang kasindak-sindak yung mga form of threats nila, di ba? Pero wala na yun, matagal nang na-revoke yung Yopeso na yan, ano? So pasalamat naman tayo kasi nabawas-bawasan yung mga tinik sa ating lalamunan, no? So yun, ano. So alam ko karamihan sa atin now, no, hindi pa alam talaga na yung mga online lending application na nautangan nila is napakalaki or napakarami ng paglabag sa SEC, sa CIC. That's why yung iba hanging yung kanilang license, no? So kanina mga ka-lifestyle, meron akong mga naka-chat, no, na ang dami talaga nagchat sa Messenger ko kasi binigay ko dito sa YouTube, no? So by the way guys, you can PM me there, magtanong kayo kahit ano. As usually kasi doon ako nagre-reply kasi madali lang, like dito sa comment section ng mga videos natin, napakarami, no? So doon madali ko nababasa yung mga text nyo, comment, suggestion, binabasa ko yan, ano? Basta all about online lending application. So kanina meron akong naka-chat. So mataas yung conversation namin regarding to dun sa kanyang utang na online lending application, Manicat at saka Digito, no? So combine daw yung utang niya, umabot na po ng 35,000. So hindi naman daw gaano kaharas tong si Manicat, pero itong si Digito sobra na daw kasi dinadamay na daw yung mga katrabaho niya. Take note, 3 days pa lang siyang nag-due, no? Sa pagkakaalam ko, hindi na masyadong haras to si Digito, no? Kasi kumbaga natatakot na rin to kasi dati na talaga silang na revoke yung kanilang prangkisa, no? Pero ngayon bumalik na. Robocash pa nga. By the way guys, so sa mga hindi nakakaalam, si Digito is dating Robocash, no? Ngayon Digito na.
So alam naman natin so itong si Digido na maraming mga connected na online lending application like Moneycat, Finbro. So basta marami. So yun, 35,000 na daw i-combine yung utang niya sa Digido at saka si Moneycat. Yun yung ikinakatakot niya kasi 3 days pa lang pananakot na, like tinatawagan yung mga katrabaho niya, mga relatives niya. So ganun talaga yung trabaho nila, as long as yung mga online lending application agent na to is makakuta. Yun yung trabaho nila. Bukod kasi sa commission, meron pa silang quota na dapat i-reach para lumaki yung kanilang kita. So correct me if I'm wrong mga ka-lifestyle, hindi ko masyado alam yung kalakaran sa loob ng kanilang mga pinagtatrabahuan, but yun yung naisip kong paraan, then yun yung nakita kong butas. That's why ganun na lang haras ng mga online lending application agent. So alam naman natin, most of the form of threats nila coming from text, emails is scripted lahat, no? So yun, sana wala masyadong matakot sa ganitong klaseng pananakot. So yun lang mga ka-lifestyle, see you in my next video. Again, be safe sa mga contacts reference na binibigay natin, protect our privacy. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.